And magandang umaga po sa bawat isa. So salamat po muli sa Panginoon at nawa atin po ihanda ang ating po mga sarili para mapakinggan ang pangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So ilang araw na lamang po at darating na ang Kapaskuhan o ang araw ng Pasko. At tuwing sasapit ang Pasko, marinig natin ang maraming mga magandang mga panalita, kapayapaan, pag-ibig, panampalataya, at pag-asa. Marami nagsasabi na sila ay naniniwala kay Jesus, lalo na sa panahon ng Kapaskuhang ito. May mga tayong narinig na mga awitan, mga awitin patungkol dito, may mga palamuti, decorations, at meron ding mga mensahe tungkol sa ipinanganak na sanggol sa usapan. Ngunit ang tanong sa atin o sa mga tao na ito'y naging tradisyon na lamang, ang tanong ay hindi yung kung naniniwala ba tayo sa kwento ng Pasko, kundi ang napakahalagang katanungan, ano yung ginagawa ng paniniwalang iyan sa iyong buhay? Hindi ko naniniwala ka na may ipanganak na Kristo sa sabsaban, kundi ang tanong, ano yung nagiging impact niyan or nagiging epekto niyan sa iyong buhay? Tandaan natin, ang Pasko ay hindi lamang isang tradisyonal na pinapaniwalaan ng mga tao. Ito ay isang katotohanan na isinabuhay ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay hindi lamang nagsabi ng kanyang pag-ibig. Siya ay bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, naglingkod, at nagsakripisyo at naghandog ng kanyang buhay. At yung Pasko ay ebidensya. Ito dapat ating makita. Ito ay ebidensya na ang tunay na pag-ibig at panampalataya ay palaging magkasamang kumikilos. At yan din po yung ating marapat makita sa pagpapatuloy ng ating pong serye sa aklat ni James. Ito po yun na yung kanyang tinatakil dito patungkol sa panampalataya. Ganun din na ang tunay na panampalataya ay marapat ding kumikilos sa ating mga buhay para makita yung katunayan po niyan. Kaya po, inaanyahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ni Santiago, ang kabanata po ay 2, mula talatang 14 hanggang talatang 26. Book of James, chapter 2, from verse 14 to verse 26. Ating mapakinggan, ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang otoridad, ang lubos na otoridad na ating mga manampalataya. Walang pagkakamali, walang pagkukulang, ito po ay sapat sa ating mga buhay. Ating mapakinggan. Verse 14, anong paikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may panampalataya, ngunit walang mga gawa, mapagliligtas baga sa kanya ang panampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo magpainit at magpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang panampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong panampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong panampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking panampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nag-iisang palataya at nag-iisip panginig. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang panampalataya ng mga gawa, na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang panampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdalang panampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya.
at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawain, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinagpadaan sila sa ibang daan. 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Samahan nawa tayo ng Diyos sa ating pagbubulay ng kanyang mga salita, tayo muli ay lumapit sa kanya. Ama naming Diyos, muli amin pong pagbubulay-bulayan at mapakinggan ang iyong mga salita sa umagang ito, kaya't ang amin pong patuloy na panalangin, pagkalooban niyo po kami ng kaunawaan, O Diyos. Lalo na, Panginoon, sa mga talatang ito na madalas ay ikanalilito ng marami. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyong mensahe ngayong umaga. Samahan nawa kami ng iyong Santong Espiritu. Nawa, bigyan niyo po ang bawat isa ng bukas na pakikinig. Nawa, O Diyos, alisin niyo po ang anumang hadlang, ang mga bagay sa aming isipan, sa aming personal na mga buhay na aming iniisip. Nawa, O Diyos, ay muna ito isang tabi. At kami ay ituon muna ang aming puso, ang aming isip sa pakikinig ng iyong salita upang ito'y makapanaganas sa amin. Maturuan kami, masaway kami, at patuloy na mahikayat upang kami umayon sa iyong salita na hayag ninyong kalooban sa bawat mananampalataya. Kaya't muli, O Diyos, tulungan niyo po kami. Nawa ay makasumpong po kami ng biyaya sa iyo, O Diyos. Kaya't muli, ito po aming nilalapit sa iyo sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. So muli po, para lang ating makita muli yung konteksto ng aklat na ito ni Santiago sa ating pagpapatuloy, ating pong nakita na nung mga nakaraan na ang binibigyang diin po dito ni Santiago ay patungkol sa pananampalataya at yung ebidensya ng pananampalataya sa buhay ng isang tao, yung praktikal na aspeto ng pananampalatayang ipinapahayag ng isang tao. At sa kabanatang 2, sa chapter 2, doon ay sa ating pauna-unang mga pag-aaral, inilantad niya o inilagay niya sa liwanag yung panganib ng anyo ng relihiyon. Subalit, meron lamang pananampalataya na hanggang salita lamang. May tamang paniniwala, subalit walang bunga ng pag-ibig at awa. Yung ating last month na talakay, nandun yung kasalanan ng pagkatangi na dapat ay hindi magkaroon sa loob ng iglesia. At sa pagpapatuloy ng kanyang panalita, patuloy niyang ipinapakita kung paano natin ma-affirm at may distinguish alin ba yung totoong pananampalataya na nakapagliligtas. Kaya nga binabanggit dito, may mga binanggit siya na ang isang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na tila ay nagbibigay sa atin ng kalituhan. Pero ating uunawaan yan mamaya. Ang ating makikita po diyan, hindi kinokontra ni Santiago ang turo ni Apostol Pablo tungkol sa pagpapawalang sala o pagkaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa halip, ang kanyang tinutugunan dito ay yung kabaliktarang problema, which is yung patay na pananampalataya. Yes, pananampalataya lamang ang tanging paraan para tayo ariing ganap ng Diyos. Ang dinidiin dito ni Santiago, kung paano natin makikita kung ang ating tunay na pananampalataya ay nakapagliligtas. Kung ang ating pananampalataya pinanghahawakan ay totoo. Yun po yung kanyang tinatakal dito. Kaya yung tanong, hindi po yung tanong ay kung paano mailigtas sa kanyang panalitang ito, kundi anong uri ng pananampalataya ang tunay at nagliligtas. Kaya dito makikita po natin na ang kanyang pinapahiwatig dito ay ang pananampalataya nagliligtas ay isang buhay na pananampalataya. Pananampalatayang likas, natural, na namumunga ng mabuting gawa. Kaya po yung maiksing mensahe na nais ko pong ihatid sa inyo ngayong umbagay ito, na ang pananampalatayang nagliligtas ay palaging may kaakibat na bunga ng paggawa.
Ang pananampalataya na nagliligtas ay palaging may kaakibat na bunga ng paggawa. Yan yung ating makikita na pinapahayag ni Santiago sa kanyang pagdidiin ng importansya at halaga ng gawa bilang ebidensya ng katotohanan ng ating pananampalataya. Palaging ang nagliligtas na pananampalataya ay may kaakibat na bunga ng paggawa. Kaya mula po diyan, meron tayong dalawang bagay na titingnan. Una, yung patay na pananampalataya. Yung kapahayagan lamang, subalit walang pagbabago. Meron pong ganyan na pananampalataya. Pinapahayag lamang na pananampalataya, subalit walang pagbabago. Pangalawa, titingnan din natin, alin ba yung buhay na pananampalataya? Yung pananampalatayang pinatutunayan ng pagsunod sa Diyos. Atin po muna tingnan yung una. Yung patay na pananampalataya. Kapahayagan lamang o pagpapahayag lamang ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos, pero walang nagiging epekto sa buhay ng isang tao. So, maaaring magpahayag ang isang tao ng pananampalataya. Napakadali. Magsabi isang tao na meron siyang paniniwala sa Diyos. Subalit, maaari din na ito ipinapahayag lamang, subalit hindi talaga nagtataglay ng tunay at nakapagliligtas na pananampalataya. Kaya nga, pansinin niyo po yung sinabi ni Santiago dito sa verse 14. Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, pansinin niyo po yung binibigay niyang diin dito na salita. Sinasabi. If anyone says he has faith, kung ang sino man daw ay nagsasabi, ipinapahayag niya ng kanyang labi na siya'y may pananampalataya, pero taliwas sa kanyang buhay, sabi doon, walang gawa. So, meron po ditong binibigyan linaw si Santiago. Hindi niya dito inaatake o iniiba ang tunay na pananampalataya, kundi kanyang ina-address dito at tinutukoy niya yung inaangkin lamang or yung kino-confess lamang na pananampalataya gamit ang ating mga labi. Yun yung kanyang ina-address. Kahit meron siyang rhetorical question dito. Kaya nga sabi niya, kung yung ating sinasabing pananampalataya ay hanggang sa ibig lamang, ito yung kanyang tanong, makapagilitas baga? Parang Batanggenyo. Makapagilitas baga ang iyong pananampalatayang sinasabing iyan kung hindi naman nakikita sa iyong buhay ang katotohanan ng sinasabing pananampalataya. Naniniwala kang may Diyos, pero ang iyong buhay ay parang walang Diyos. So, makapagilitas baga yung ganun pananampalataya, parang ganyan sinasabi ni Santiago dito. So, pinapakita po ni Santiago sa kanyang tanong na ito, yung katotohanan na ang nakapagilitas na pananampalataya ay marapat merong epekto sa pag-uugali ng isang tao or sa buhay ng isang tao. Yung daw tunay na pananampalataya, ang pinaka-ebidensya na meron niya ng isang tao, meron siya nagiging epekto sa ating buhay. So yan po yung kanyang sinasabi. Kaya ibig sabihin, kung walang nakikitang ganitong gawa or pagbabago sa buhay ng isang tao, isa lamang po yung dahilan sapagkat hindi tunay at nakapagliligtas ang kanyang pananampalataya. Yun po yung kanyang sinabi po dito. Nagbigay siya ng halimbawa sa kung paano natin makikita yung ganun pananampalatayang pinapahayag lamang pero walang gawa. Nagbigay siya ng halimbawa sa verse 15 to 16. Nagbanggit siya kung merong isang kapatid na babae o lalaki, nakita niya na meron siyang pangailangan. And then, atin na sinabi, nagbigay lang tayo ng motivation sa kanya. Ikaw ay humayo, magpainit ng iyong katawan, mabusog. Pero wala tayong naging action or paggawa. So, wala po yung kabuluhan
Ito isang konkretong halimbawa na ibinigay ni Santiago. Isang kapatid na walang damit, pagkain. So, ang pagbibigay ng pagsuportang panalita na walang praktikal na awa at habag, yan ay patunay ng isang pusong hindi pa binabago ng biyaya. Kung hanggang salita lamang yung ating pinapakita na pananampalataya. Kaya nga, ang sabi niya sa verse 17, kung gayon yung nangyayari, ang sabi niya, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung wala itong ebidensya ng paggawa, ay patay ang pananampalatayang ito. Yung ginamit po diyan sa salita ay nekros, yung kanyang orihinal na salita na nangangahulugan, hindi ang ibig sabihin ay kulang lamang yung pananampalatayang iyon. Hindi rin ibig sabihin na mahina lamang yung kanyang pananampalatayang iyon, kundi talagang walang buhay, walang kakayanan sa kanyang sarili, wala siyang kapangyarihang magbunga, wala siyang kakayanang gumawa, wala siyang kapasidad na makitaan ng anumang pagkilos. Ganyan yung kanyang tinutukoy dito kapag walang ebidensya, walang bunga yung ating ipinapahayag na pananampalataya dahil ito'y patay na pananampalataya. Kaya dito sabi niya sa verse 18 sa kanyang pagpapatuloy, para patuloy niyang suportahan itong kanyang ipinapahayag ng mga katotohanan, maunawaan ito ng mga sinusulatan niya noon, gumamit pa siya ng kaparaan ng panalita. Nagpasok siya dito ng parang merong third person na nakikisingit sa verse 18 na may nagsasabi doon na ipakita yung pananampalataya na papakita niya yung pananampalataya na walang gawa at ipakita mong iyong gawa na bukod o hiwalay sa pananampalataya. So nagpasok po dito si Santiago ng third person para mas higit niyang pagtibayin kung ano yung kanyang pino-point out dito. So, maaaring may sumubok na paghiwalayin ang pananampalataya at gawa. Gawin itong magkakontra, gawin itong magkalaban. So, ginamit ni Santiago yung kaparaanang ito para idiin na ang pananampalataya ay hindi may papakita hiwalay sa paggawa. Yes, matibay tayo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero atin yung binibigang halaga, yung ebidensya ng pananampalatayang iyan. Hindi yan hiwalay sa ebidensyang bunga para makita kung totoo ang pananampalataya. Hindi siya pwedeng paghiwalayin sapagkat ang pananampalatayang totoo ay nagbubunga ng paggawa. At makikita yung katotohanan ng ating pananampalataya kung nakita sa atin yung bunga, yung binabagong buhay. Kaya dito, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng isa pang halimbawa na kung ating nga lamang daw sinasabi o pinapahayag ng ating pananampalataya, ay parang wala tayong pinagkaiba. Kahit sa mga demonyo. Alam niyo ba mga demonyo, sabi nga dito sa verse 19, ang mga demonyo man, sabi niya, naniniwala ka na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong paniniwala. Ang mga demonyo man ay nag-iisang palataya. Hindi lamang nag-iisang palataya, sila ay nag-iisang panginig pa. Meron siya ditong dinidiin. Sapagkat ang mga demonyo, sila ay may tamang doktrina. Baka mas marami pa silang alam sa iyo. Kaya nila ang tunay na Diyos. Alam nila na may isang Diyos at mayroon siyang tatlong persona. Kaya nila ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Pansin niyo yung mga talata dito. Bilang pagpatunay, kung ating babalikan sa Mark chapter 1 verse 24, na narito nung ating Panginoong Jesucristo ay nasa kanyang earthly ministry at meron siyang nakadaupang palad na sinasapian ng demonyo. Ang sabi ng demonyo, anong pakialam namin sa iyo? Jesus na ikaw na Nazareno, naparito ka baga
upang kami puksain. Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Kung ating makakita dito, kilala ng demonyo si Jesus bilang banal ng Diyos. Siya yung Holy One. Ang sabi pa sa Mark 5 verse 7, at nagisigaw ng malakas na tinig na kanya sinasabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus, na ikaw na anak ng Diyos, nakataas-taasan. So kung yung makikita, kahit ang mga demonyo man ay merong painiwala, tamang painiwala patungkol sa Diyos. Ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos. Kilala nila ang Diyos. Alam nila yung mga katangian ng Diyos. Sapagkat minsan silang sumamba at naglingkod sa Diyos nung sila mga anghel pa. At kahit sila yung mga demonyo, ay makikita sa kanila ang takot nila sa Diyos. Subalit, hindi sila ligtas at hindi sila maliligtas. Sapagkat wala silang pagsunod sa Diyos. Kahit kailan nila ang Diyos. Kahit sila natakot sa Diyos. Alam nilang ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Dahil wala silang pagsunod sa Diyos. At naroon yung kanilang tahasang pagrebelde sa Kanya. Pagsupil sa Kanyang kalooban, sila hindi ligtas, hindi sila sa Diyos. Yun yung Kanyang idiniing halimbawa sa kung papaanong ang pagkasabi lamang ng painiwala patungkol sa Diyos na walang katotohanan, walang epekto sa ating buhay ay walang kabuluhan. Narito po yung katotohanan na kahit pala mayroong tamang kaalaman sa Diyos, hindi ito sapat para sa kaligtasan. Umibigay po ng isang ilustrasyon. Yung kinikilala na pinakamahal na binhi ng puno, yun po yung tinatawag na agarwood. Wala kung tama ko ng pronunciation. Yung agarwood, siya po yung pinakamahal na binhi or puno. At ang magkameron nito ay nagbibigay ng posibilidad sa isang tao ng maayos na income. Subalit, gaano man, karaming mga bagay ang mapakinabangan sa binhing iyon pag lumaki, kung hindi ito sisibol, kung hindi ito tutubo, wala itong saysay. Gayun din po ang isang tao na nagpapahayag lamang ng pananampalataya. Gaano man niya sabihin ang kaalaman niya patungkol sa Diyos, kung walang ebidensya ng buhay ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng kanyang mga gawa, wala itong kabuluhan. Sabi nga po ni Martin Luther, yes, again, dinidiin natin na ang pananampalataya lamang ang makapagligtas sa atin. Sabi ni Martin Luther, ang pananampalataya lamang ang nagliligtas. Subalit, ang pananampalatayang nagliligtas ay hindi nag-iisa. Faith alone saves, but that faith is not alone. Ibig sabihin, makikitang totoo lamang ating pananampalataya kung meron siya naging bunga sa ating mga buhay. At yung point po dito na nais ko pong i-read sa inyo ito, na ang pananampalatayang hindi nagdudulot ng pagbabago ng buhay ay hindi pananampalatayang nagliligtas. Atin po itong gawing malinaw. Maaari tayong mag-profess na meron tayong pananampalataya, painiwala sa Diyos, pero kung hindi ito nagdudulot ng pagbabago sa iyong buhay, hindi yan nakapagliligtas na pananampalataya. Ang katotohanan iyan ang ina-address ni Santiago sa loob ng iglesia noon. Pinapatungkulan niya dito silang mga tao sa loob ng iglesia. Sila yung mga kausap niya dito. Silang mga nag-aangking Kristiyano, subalit walang katunayan ng pagiging kaisa dito. Ito'y pagpapakita na palagi palang posible sa loob ng iglesia na may mga tao nakakapasok at nag-aangkin ding Kristiyano, subalit walang nakapagliligtas na pananampalataya. Sabi nga ng isang mangaral, maaari kang nasa iglesia, pero hindi talaga kabilang
o kaisa sa iglesia. You can be in the church, but not of the church. Kahit maging mapanuri tayo, yung ating bang pinapahayag na pananampalataya, meron ba yan nagiging bunga sa ating buhay? Kung ating babalikan yung ilang pang mga talata, yun ay posibilidad. Kung ating mababalikan yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang pagkatapos ng Sermon on the Mount, sa Matthew 7, verse 21 to 23, meron ng mga tao na nung humarap sa Panginoon, tumatawag sila sa Panginoon, pero hindi sila tinanggap ng Panginoon. Hindi sila nakikilala ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi lang, hindi ang lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yan ay posibilidad na mangyari. Na meron tayong pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Meron tayong pinapahayag na pananampalataya. Pero nakakalungkot kung sa bandang huli sa pagharap mo sa ating Panginoong Yesus, sabihin niya sa iyo, lumayo ka sa akin. Ikaw na manggagawa ng katampalasanan. Sapagkat yun ay kapahayagan lamang, subalit walang tunay na pagsunod sa Diyos. At sabi pa sa Titus 1 verse 16, na inadres ni Pablo sa iglesia din. Meron doon mga tao na kabilang sa iglesia, pero hindi talaga totoong mananampalataya. Sabi niya, sila nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi po na marapat na yun ang mangyari sa atin. So ating makikita ngayon, kung walang nakikitang pagbabago sa buhay na nagpapahayag ng mananampalataya, walang saysay kahit maniwala ka na may Diyos. Kung walang nakikitang pagbabago sa buhay, walang saysay kahit maniwala ka na iisa lang ang Diyos. Walang saysay kahit maniwala ka sa Trinidad, maniwala ka sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Walang saysay kahit maniwala ka na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Walang saysay kahit maniwala ka at i-affirm mo yung Reformed Baptist persuasion. Walang saysay kahit maniwala ka sa 1689, Baptist Confession of Faith. Walang saysay ang lahat ng mga ito kung walang nangyayaring pagbabago sa iyong buhay. Kung hindi mo tunay na iniibig ang Diyos, ang iyong kapwa, kung hindi ka pa rin lumalayo sa kasalanan at nagsisikap sa kabanalan, kahit alam mo ang mga bagay patungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita, wala ito nangyayaring bunga, walang saysay ang lahat ng mga bagay na iyong pinapahayag. Sabi ni John Calvin, hindi tayo naliligtas ng pananampalataya nag-iisa bilang suporta sa sinabi ni Martin Luther kanina. Kahit yung question sa atin, yung tanong sa atin, yung mga sarili, nakikita mo ba na ang ipinapahayag mong pananampalataya bubunga? Yung ba sinasabi mo na naniniwala ka sa Diyos, meron ba yan nagiging epekto sa iyong buhay? Sinasabi mo na may Diyos, nabubuhay ka ba na may Diyos? Sinasabi mo na iniibig mo ang Diyos, nakikita ba sa buhay talaga na iniibig mo ang Diyos? Kinikilala mo ang kanyang kabanalan, nakikita ba sa iyong sarili na ikaw ay nagpapakabanal at lumalayo sa kasalanan? Sinasabi mo na iniibig mo ang iglesia, na iniibig din ang Diyos, pero hindi mo iniibig ang iyong kapwa mananampalataya. Nakikita ba yung katotohanan ng ating pinaniniwalaang pananampalataya sa ating mga buhay? Yan po yung tanong sa atin. Kahit yung unang hamon po, na nais ko pong maging hamon sa bawat isa, ay ito, tiyakin mo na ang iyong pananampalataya ay isang buhay na pananampalataya. Magkaroon tayo ng pag-usuri sa ating sarili at ating tiyakin na yung ating ipinapahayag na pananampalataya ay buhay na pananampalataya.
Pangalawang punto, tapos ipakita ni Santiago yung katangian ng patay na pananampalataya dahil wala itong pagbubunga. Nagbigay naman siya ng mga halimbawa kung paano makikita yung buhay na pananampalataya na nagbubunga ng pagsunod. Yung pangalawa, yung buhay na pananampalataya. Kung ating makikita sa verse 21 to 26, nagbigay siya ng ilang mga halimbawa dito. Sa mga pinapakita na napapatunayan ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Dito ginamit ni Santiago si Abraham na kinikilala nilang kanilang ama, isang magandang halimbawa upang ipakita ang katangian ng buhay na pananampalataya na namumunga ng gawa. Sa verse 21, ipinapaalala po ni Santiago kung paano inihain ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac bilang pagpapakita ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Naroon si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, pero dumating sa punto yung kanyang greatest test ng kanyang pananampalataya. Offer your son Isaac. At dito isang bagaang gawin. Alam natin na nung magkaanak si Abraham, nasa 100 years siya. Matagal. Kaisa-isa niyang anak. Pero dahil naroon yung utos ng Diyos, naroon kanyang pananampalataya, inihain niya si Isaac. Kaya naman siya nasumpungan na ang kanyang pananampalataya ay totoo sa pamagitan ng kanyang ginawa, ng kanyang pagsunod. Kaya po dito, sa talatang ito nakapatunayan na ang mga gawa ay resulta ng tunay na pananampalataya. Kung meron tayong tunay na pananampalataya, talagang nagbubunga siya ng paggawa, ng pagbabago, ng pagsunod sa Diyos. At dahil dito, dahil ito ay tinaglay ni Abraham, ay ibinilang ito sa kanya na katwiran, sapagkat hayag na nakikita ang kanyang pananampalataya at gawa at ito'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Napagtibay yung kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos dahil ng kanyang pagsunod sa Diyos, kanyang paghahain kay Isaac. Kaya po nagbigay dito ng pinahayag dito ni Santiago na hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. At dito, sa talatang ito yung kanyang naging konklusyon sa kanyang pagpapaliwanag sa kahalagahan ng tunay na pananampalataya. Subalit sa talata ding ito, gaya ng binanggit ko kanina, ito yung malimit na ikanililito ng marami. Sapagkat sinabi ni Santiago na hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Pero teka lang, ano yung sinasabi ni Santiago? Na inaaring ganap ang tao hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Ang kalituang ito ang dahilan kaya kahit yung aklat ng James, hindi siya agad na isama sa scriptures, sa canonization of scriptures. Ito din ang dahilan kaya tinitingnan ng iba na kontra yung sinasabi ni Santiago kaysa sa sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat kay Pablo, ang tayo na iligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At tila ang sinasabi ni Santiago ay kontra dito, sapagkat ayon sa kanya, ang tao inaaring ganap hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, para ating maunawaan ang tunay na pinapahiwatig dito ni Santiago, ay kailangan nating maintindihan na hindi sinasabi ni Santiago na kailangan ng tao na gumawa para tanggapin siya ng Diyos. Ang kanyang iginigiit dito, ina-assert niya dito, na ang katotohanan ng kaligtasan ng isang tao ay napapatunayan sa pamamagitan ng paggawa. Ang paggawa ay ang katibayan ng kaligtasan sa tao, sa ibang tao. Nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin na tayo ay mayroong totoong pananampalataya, na-affirm nila ito sa pamamagitan ng ating paggawa. Kung ating sinasabi lamang ang ating pananampalataya sa kanila at dinakikita sa ating mga gawa, hindi na-affirm yung ating pananampalataya o kaligtasan. So ito'y justification sa mata ng tao.
hindi sa Diyos. At ang mga ito'y natural dapat na resulta ng pagiging matapat sa Diyos. So hindi nakakalaban yung sinasabi ni Apostol Pablo at ni Santiago. Ang sinasabi ni Pablo, yung panampalataya lamang bilang kaparaanan para iringanap ang tao sa harapan ng Diyos. Ang sinasabi naman ni Santiago, yung katotohanan ng ating panampalataya na merong ebidensya ng paggawa sa mata ng tao. So hindi po siya nagkakakontrahan sapagkat idinidiin niya patuloy dito na ang tunay na panampalataya ay palaging may kalakip na paggawa. Sapagkat ang mga gawa ay nagpapakita ng katotohanan ng ipinapahayag na panampalataya ng isang tao. So palagi makikitaan dapat ng ebidensya ng paggawa para mapagtibay yung ating panampalataya, para tayo sa pag-ibig. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang iyong kapwa, pero kang ginagawa or ibinibigay para sa kanya. Tapos sa magkasintahan, hindi pwedeng sabihin ng lalaki na iniibig niya yung babae na wala siyang ginagawang effort or pinagkakalo o binibigay, bulaklak, etc. sa kanya. Yun sa panampalataya. Hindi makikitang totoo ang panampalataya kung wala siyang kalakip na pagkilos or buhay ng pagsunod. At yung halimbawa ni Abraham ay napakagandang halimbawa. And then, meron pang isang binigay na halimbawa sa atin, si Rahab. Mula din sa Lumang Tipan, na kung saan iniligtas niya yung mga spies ng mga Israelita. Para patuloy na suportahan yung ipinupunto ni Santiago, ginamit niya si Rahab bilang katunayan ng pagkakaisa ng panampalataya at paggawa. Si Rahab ay tatakot sa Diyos dahil nandun yung kanyang pagkatakot sa Diyos, yung kanyang panampalataya sa Diyos ng Israel. Naroon na meron siyang ginawa para sa kapakanan ng Diyos. Ang kanyang panampalataya ay nahayag kahit sa mapanganib na pagsunod. So naroon po yung kanyang pagpapakita na totoo yung kanyang panampalataya. Kahit makikita natin sa verse 26 yung naging summarization ng sinasabi dito ni Santiago. Kaya kung paano ang katawan na walang hininga ay patay, gayon din ang panampalataya na walang gawa ay patay. So yun po yung ating makikita diyan. Ang sabi ni Martin Luther, ang mabuting gawa ay hindi gumagawa ng mabuting tao. Bilang paglilinaw. At ang mga buting gawa, hindi siya gumagawa ng mabuting tao, kundi ang mabuting tao ang gumagawa ng mabuting gawa. At yung point po dito na nais ko pong nating makita ay ito, na ang tunay na panampalataya ay likas na nagbubunga ng pagsunod dahil ito'y bunga ng bagong kapanganakan. Ito'y bunga ng kaligtasan. Ang tunay na panampalataya siya ay marapat ay natural na nagpapakita ng pagsunod bilang bunga ng kapanganakan, bagong kapanganakan sa Kanya. Ito po yung katotohanan na hindi maaaring maikubli sa lahat ng totoong naligtas. Mula pa noong panahon ni Abraham sa Lumang Tipan, mula pa noong mga panahon ng mga apostol, sa sinaunang iglesia, at maging sa kapanahunan natin ngayon, natili po ang katotohanan ito na ang lahat na nagkaroon ng bagong puso, nagkaroon ng pusong laman, naligtas, ay natural at karaniwang magbubunga ng mabuting gawa bilang ebidensya. Kung talagang tunay na binago ng Diyos ang ating puso, binigyan tayo ng pusong laman, nakilala siya sa kanyang kabanalan, sa kanyang kadakilaan, nakita yung kasamaan ng ating kasalanan, imposible na hindi ito magbibigay ng epekto at pagbabago sa ating mga buhay. Yan yung sinasabi sa Ephesians. Ating alam, yung mga talata dito sa chapter 2, ating sigurong paborito yung verse 8 and 9. Sa biyaya tayo naligtas, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, para pa isa lamang upang
Walang sino man magpapuri sa Diyos. Pero nakakalimutan natin na ituloy basahin sa verse 10. Ang sabi sa verse 10, yes, sa biyaya, sa verse 8 and 9, hindi sa pamamagitan ng gawa. Pero sabi po sa verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Para saan? Para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Napakalino na sinasabi ni Apostol Pablo dito. Yes, naligtas tayo sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kay Kristo lamang. Pero, ito ay para sa layunin na tayo ay magbunga ng mabuting gawa. Inihanda ito ng Diyos upang atin daw lakaran. Kahit imposible pala sa isang tao na magsabi na siya ay naligtas sa biyaya, na may pananampalataya lamang, pero kung walang nangyayaring mabuting gawa, parang napuputol yung sinabi ng Diyos dito. Hindi yun pwedeng mangyari. Sa pasabi sa verse 10, tayo kanyang gawa. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Nag-umpisa ng kaligtasan natin hanggang sa kalubusan nito. At sa kanyang pag-umpisa ng kaligtasan sa atin, sa pagbibigay sa atin ng bagong puso, yan ay magbubunga sa atin ng mabuting gawa ng pagsunod sa Kanya. Merong inihandang path or daan sa atin ng Diyos tungo sa pagsunod sa Kanya. Inihanda sa mga taong makasalanan na iniligtas niya at binago ang puso upang siya nating lakaran. And then sabi niya sa John 15 verse 5, andin natin ang mga talatang ito. Kung tayo nakakabit, nakakonekta kay Kristo, tayo ay magbubunga. Kung totoo tayong naligtas, naging kaisa ni Kristo, isa nga na naikabit sa pinakapuno, tayo ay magbubunga. Kaya dapat natin makita yung ilang mga implikasyon ito sa atin. Hindi napapatunayan na mayroong kang tunay na pananampalataya dahil lang may suot kang Christian t-shirt. Hindi napapatunayan na tunay ang iyong pananampalataya dahil lang may suot kang cross na kwintas. Hindi napapatunayan na tunay ang iyong pananampalataya dahil lang dumadalo ka sa simbahan bawat linggo. Hindi napapatunayan na tunay ang iyong pananampalataya dahil lang nakakaawit ka ng mga Christian hymns. Hindi napapatunayan na tunay ang iyong pananampalataya dahil lang formal ang ating mga damit sa iglesia, nakapolo, nakapalda. Hindi napapatunayan na tunay ang iyong pananampalataya kahit dahil naging membro ka lamang sa isang lokal na iglesia. Bagaman mahalaga yon. Hindi napapatunayan na tunay ang iyong pananampalataya dahil lang may ginagampanan kang mga ministeryo sa loob ng iglesia. Hindi napapatunayan ang iyong pananampalataya kung yan lamang ang ating mga pinanghahawakan. Sapagat napapatunayan ang iyong pananampalataya kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Alinsunod ang mga salita sa kanyang hayag na kalooban. Napapatunayan na tunay ang ating pananampalataya kung tayo ay nabubuhay na kawangis ng ating Panginoong Yesus na ating sinusundan. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. Sumusunod tayo kay Kristo, tayo alagad ni Kristo. Kung paano siya nabuhay sa lupa, ganoon din tayo bubuhay para sa Diyos. Napapatunayan ang ating pananampalataya kung ito'y totoo, kung tayo rin inahabag sa ating kapwa, kagaya ng pagkahabag sa atin ng Diyos. Yan yung nakikita. Yan yung mga bagay na magpapatotohanan, magpapatunay at magpapatibay sa ating pananampalataya. Hindi sa kung anong mga bagay ang ating ipinapakita sa panlabas, bagaman isa din yung sa mga ebidensya, pero yung pinaka-primary ay yung ating mismong pagsunod sa Diyos, sa kanyang hayag na salita. Yun yung pangunahin na magpapatunay ng katotohanan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kahit yung panuring paalala sa atin, madaling magtago, madaling magtalukbong, magtakip, gamit ang panlabas na itsura at panlabas na mga ginagawa para ipakitang mayroon tayong pananampalataya, tayo kaisa ni Kristo. Subalit,
So dapat yung ating tandaan, ang ating mga sarili ay hayag sa Diyos. Tayo hubad sa Kanyang harapan. Hindi natin kayang itago ang ating tunay na kalagayan sa Diyos. Nakikita ng Diyos kung tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya. Nakikita ng Diyos kung tunay kang umiibig sa Kanya. Nakikita ng Diyos kung tunay mong iniibig ang iyong kapwa. Nakikita ng Diyos kung tunay ka nagsisikap sa kabanalan. At nakikita ng Diyos kung tunay ka nagsisikap para patayin yung naninirahan sa iyong kasalanan. At nakikita ng Diyos kung tunay mong pinapalago yung mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. Hindi natin kayang taguan ng Diyos. At yun yung paalala sa atin. Kaya kung meron man dito ngayon na nag-aangkin na ikaw ay isang mananampalataya, na meron kang paniniwala sa Diyos, subalit alam mo sa sarili mo na hindi ka tunay na sumusunod pa sa Diyos. Sarili mo na hindi mo pa talaga kaya ibigay sa Diyos ang iyong buhay. Siya talaga yung manguna sa iyo. Hinihikayat kita ngayon na sumuko sa Diyos. Itigil mo na yung pagrebelde mo sa Diyos. Tanggapin mo na ikay makasalanan sa iyong sarili. Wala kang anumang magagawa upang iligtas ang iyong sarili sa kapahamakan ng impyerno. Tanggapin mo na ikay isang makasalanan at ito'y iyong paghisihan. Talikuran mo na, sumuko ka na sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at tingnan mo si Kristo, ang ating Panginoong Yesus, na pinatunayan yung kanyang pag-ibig sa atin sa pagkakaloob ng kanyang buhay. At kung ikay magtitiwala ng buong puso, pagtitiwalaan mo yung kanyang perpekto, walang kulang na gawa sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay maliligtas. Bibigyan ka ng bagong puso. At pag nagkaroon ka ng bagong puso, magkakaroon ka ng tunay na pagsunod sa Diyos. Tunay na pag-ibig sa Kanya na may kahandaang sumunod kung ano man ang Kanyang kinuluguran sa ating mga buhay. At sa atin naman, mga mananampalataya, mga kapatid, nawa sa ating pag-aaral, ito yung naging paalala sa atin, naging pagsariwa sa atin, upang patuloy tayong maging mabunga, upang patuloy tayong maging kawangis ni Kristo. Ito yung purpose. Kaya tayo ay iniligtas ng Diyos. Ito dapat yung tinatakbo ng ating buhay. Kung tayo ay binigyan ng bagong puso, tayo ay nagpapaing banal upang tayo maging kawangis ng ating Panginoong Yesus. Yun dapat yung ating palaging inaalaala at pinag-iisikapan sa ating buhay. Sapagkat sa paglago natin sa pananampalataya, ay sa paglago din dapat ng ating mabubuting gawa. Yung ating buhay, yung ating pagsunod, ang sukatan kung tayo lumalago sa ating pananampalataya. Sapagkat kung hindi tayo nakikitaan ng paglago sa ating buhay ng pagsunod sa ating mga mabubuting gawa, ito po isang senyales na hindi pa tayo patuloy na lumalago. Hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Maging hamon po sa atin yan, mga kapatid. Sa ating buhay bilang mananampalataya, asamin natin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Patuloy tayong maging kawangis ni Kristo. At kung tayo tuloy na lumalago, makikita yan sa ating mga buhay. Hindi para tayo makita natin ang ating sarili na nakakaangat sa iba, kundi sa pamamagitan kung nakikita yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, tayo patuloy na naging kawangis ni Kristo, na papurihan ang Diyos. Sabi nga sa Mateo 5, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Makita nila yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, yung pagiging kawangis ni Kristo, kung paano niya inibig tayo mga makasalanan, kung paano siya nahabag sa ating makasalanan. At pag nakita yan ng mga taong nakapaligid sa atin, naluluwalhati ang ating Diyos. At yun dapat yung palagi ating motivation. Kaya tayo dapat magsikap na lumago sa ating pananampalataya
Kaya dapat tayo magsikap na lumago sa ating mabuting gawa, sa ating pagsunod sa Diyos, dahil naluluwalhati ang ating Diyos. Yun yung pinaka-motivasyon dapat natin, hindi sa kung anumang paraan, kundi para sa kalahatian ng ating Ama sa kalangitan. Kaya po, huling hamon sa atin, lumago tayo sa pananampalataya na may kaakibat na yumayabong na mabuting gawa para sa kalahatian ng ating Diyos. Nagsikap tayo. Kung tayo talaga ay totoong mananampalataya, ang isinisigaw ng ating puso ay mapurihan ang Diyos. Para mapurihan ng Diyos, dapat tayong lumago sa pananampalataya sa patuloy na pagiging pangis niya at para siya ay mapurihan ng higit sa lahat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli, amin pong napag-aralan ng mga salita at po ay patuloy na nagpapaalala sa amin, nagtuturo, nagpapaalala, sumasaway, humihikayat, na kami bilang mga mananampalataya ay lumago sa aming pananampalataya, lumago sa aming paggawa, lumago sa buhay na patuloy na nagiging kawangis ng aming Panginoong Yesus. Nawa, Panginoon, ito po ay maging mabigat sa amin. Maging seryoso kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami. Nawa ang Santong Espiritu ang nangusap sa amin. Bigyan niyo po kami ng biyaya. Po kami, Panginoon, na pagsunod, alang-alang sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Ganun, Panginoon, nihalawin namin sila. Dahil nakikinig ngayon, narito, maging sa online, kung meron, O Diyos, na nakikinig, na merong pananampalatayang sinasabi, merong paniniwala patungkol sa inyo, O Diyos, na alam na may isang Diyos, alam na tagapagligtas si Kristo, pero wala pang tunay na pagbabago, wala pang tunay na pananampalataya. Nawa, Panginoon, mangusap kayo sa kanila. Alisin niyo po ang anumang hadlang. At nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng bagong puso. Bigyan niyo po sila ng pananampalataya, O Diyos. Upang sa gayon, magkaroon sila ng tunay na pagsunod sa iyo para sa iyong kalahatian. Uli, O Diyos, ay po namin iatagubilin ang mga bagay na ito. Kinawa ang aming naitaas. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.